Maraming kwento dito sa mundo ang makababalaghan, ang iba ay pinaniniwalaan ito at ang iba ay sinasabi ay kathang kaisipan lang. Sa bawat baryo na nakakaranas nito ay nagkakaroon ng malaking takot o kaba sa tuwing sasapit ang gabi. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na storya mula sa buhay ni Elias Navarro. Karamihan ito ay nangyayari sa ating buhay at nararanasan. Si Elias ay umalis sa bayan ng San Roque sa edad na 15 upang maghanap ng ibang trabahong kakahiligan. Sapagkat siya ay nahihirapan na sa trabahong pagsasaka. Makalipas ang 11 taon, muling bumalik si Elias sa kanilang lumang tahanan sa baryo ng San Roque. Sa hindi inaasahan pangyayari sa kanyang naabutan dito ay namatay na ang kanyang ama na si Mang Romulo. At ipinamana sa kanya ang lumang bahay, lupang sakahan, at mga alaala ng kabataang nais na niyang kalimutan. Hindi pa man siya nakalalampas sa arko ng barangay ay ramdam na agad niya ang kakaibang lamig ng hangin. Ang mga sanga ng mga puno ay tila yumuyuko habang dumaraan siya, at ang mga mata ng mga matandang nakaupo sa mga upuan sa labas ay nakatingin na parang may gustong sabihin pero sila ay pinili na lang manahimik. Sa hindi inaasahan, napalingon si Elias at bumungad sa kanya ang matandang puno ng balete sa likod ng kanilang bahay. Ito ay mataas, masinsin ang dahon, at maraming ugat na tila nakalawit pababa na parang mga galamay. Noong bata pa siya, palaging sinasabi ng mga matatanda na may bantay ang balete. Walang batang naglalakas loob na lumapit dito pagsapit ng gabi. Pero isang gabi hindi inaasahan tila may napansin si Elias habang hinahanap niya ang kanyang nawawalang alagang aso. Isang nilalang sa ilalim ng puno ng balete, maitim, mahaba ang leeg, may pula ang mata, at tila sumisipsip ng dugo sa isang hayop. Dahil sa kanyang nakita mula noon hindi siya lumapit sa puno. Unang gabi pa lamang ni Elias sa kanilang lumang bahay, ay mayroon siyang kakaibang naramdaman na agad niyang hindi maipaliwanag. Habang humihiga siya sa lumang kama ng kanyang ama, biglang sumiklab ang lamig sa loob ng kwarto na parang biglang bumaba ang temperatura. Napapikit siya at nagdasal, pero muling bumukas ang kanyang mga mata nang makarinig ng mga yabag mula sa bubungan. "Tao po," sigaw niya. Pero walang tugon. Binuksan niya ang bintana. Walang taong nakita. Ngunit nang tumingin siya sa direksyon ng balete, ay may nakita siyang itim na anyo, tila taong nakaupo, ngunit hindi normal ang hugis. Malalaki ang mata, at tila nakangiti ito sa kanya. "Hindi ako natatakot," ang wika ni Elias. Bulong nito sa sarili, pero nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinabukasan, dumalaw ang matandang si Mang Ingo, ang kilalang albularyo sa baryo ng San Roque. "Elias," ang wika nito, "hindi ka dapat magpaabot ng dilim," ang babala nito. "Bumalik ka, at ginalaw mo ang tahanan ng gutom." "Ang alin?" tanong ni Elias. "Ang gutom. Ang nilalang sa ilalim ng balete. Hindi basta maligno yan. Isa iyang dating tao na nilamon ng sariling kasakiman at puot. Ngayon isa na siyang halimaw na pinaghihigantihan ng lahat ng pumupunta sa lupaing ito." Gabi-gabi na lang, nakakaramdam si Elias ng panlalamig at takot. Tuwing 12:00, may naririnig siyang mabagal na kaluskos sa kisame. Minsan ay may naririnig siyang mahihinang ungol. At minsan may amoy na parang nabubulok na karne na bumabalot sa loob ng bahay. Isang gabi, nahulog mula sa taas ng kabinet ang isang lumang kahon. Sa loob ay may lamang sulat mula kanyang ama, mga liham ng paumanhin, mga pag-amin ng mga pagkakasala. "Elias, kung binabasa mo na ito, malamang ay wala na ako. Ang katotohanan, ako ang dahilan kung bakit nananahan sa atin ang gutom. Noong kabataan ko, ginamit ko ang karunungan ng itim na albularyo upang angkinin ang lupaing ito. Ngunit may kapalit, isang kaluluwa ang inalay ko sa balete, ang aking kapatid na si Emilio." Sa gabi ng pag-aalay, nagising si Emilio at isinumpa ako bago siya nilamon ng lupa. Mula noon, siya na ang naging gutom. Bawat taon, kumukuha siya ng isa. "At ngayong patay na ako, ikaw na ang susunod." Napaluhod si Elias sa lupa. Galit, takot, at pagkasuklam ang naramdaman sa kanyang ama. "Hindi ako magiging susunod," ang bulong ni Elias, "tatapusin ko to." Ang wika ng lalaki. Nagdesisyon si Elias na hanapin ang matandang Lola Simeona, ang dating manggagamot ng baryo na minsan ay tinawag na bantay ng hangganan tagapamagitan ng mundo ng buhay at ng mundo ng mga nilimot. Sa isang bahay na yari sa kawayan, puno ng halamang may malalalim na amoy, natagpuan niya ang matanda. "Ako ang anak ni Romulo," maingat niyang sabi.
Tahimik lang si Lola Simeona. Tila matagal siyang pinagmasdan, bago nagsalita, may dugo kang mabigat, anak ng mambabarang, tagapagmana ng kasalanan. Kaya kang sundan ng gutom. Pinakita ni Elias ang sulat ng ama. Napatigil ang matanda, tiningnan siya ng malalim. Gutom si Emilio, hindi sa laman gutom siya sa hustisya, sabi ni Simeona. Kailangan mong bumaba sa ilalim ng balete. Doon mo lang siya mahaharap. Pero kung wala kang alay, hindi ka makakabalik. Anong klaseng alay? Tanong ni Elias. Dugo, pagkilala, at katotohanan. Gabi ng kabilugan ng buwan. 12:00, nakasuot ng itim si Elias, may dalang itak, at sa puso niya ay baon ng galit at takot. Lumapit siya sa ugat ng punong balete. Bago pa siya makalapit, tila bumukas ang lupa. Parang nilulun siya ng mundo. Bigla siyang bumagsak sa isang lupaing walang araw, kulay uling ang langit, at ang paligid ay puno ng mga ugat na gumagalaw. Mga kaluluwang nakasabit sa mga sanga ang sumisigaw. Naroon si Emilio, ang gutom. Mukha siyang tao, pero baluktot ang mga buto, mahaba ang leeg, nakalawit ang dila, at ang mga mata ay tila walang laman kundi puot. Narito ka, sabi nito. Hindi para magsisi, kundi para magtanggol. Ako ang anak ng pumatay sayo, sagot ni Elias. Pareho kayo ng dugo. Tumalon ng malakas si Emilio at sinugod si Elias. At doon nag-umpisa ang malalim na labanan. Habang umiiwas si Elias, naisip niya ang sinabi ng matandang si Simeona, ang gutom ay hindi mapapatay ng lakas, kundi ng pagkilala at sakripisyo. Sa gitna ng laban, dahan-dahan binaba ni Elias ang itak. Tumapat siya sa nilalang at sumigaw, patawad sa kasalanan ng aking ama. Wala akong balak manahin ang lupaing pinagdusahan mo. Kunin mo ako, kung iyon ang kinakailangan. Napahinto si Emilio. Sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak ang gutom. Ang balat niyang kulay itim ay dahan-daang nagbago, naging kulay abo, at ang kanyang anyo ay naging pamilyar, isang lalaking tila kapatid ng kanyang ama. Kailangan lang palang may umamin, bulong ng nilalang. Lumakas ang ihip ng hangin, at nayanig ang lupa, at sa isang kisap mata, ay biglang napunta si Elias sa kanyang sariling bakuran. At biglang nawala ang puno ng balete. Sa paggising ni Elias sa araw, maliwanag, wala na ang malamig na hangin, wala na ang anino sa kanyang paligid. Dinalaw niya si Lola Simeona. Nilisan na niya ang lupa, aniya. Nang matanda, tumango ang matanda, may ilan pang diwa ang nananatili. Pero ang ugat ng kadiliman ay naputol na. Isinauli ni Elias ang mga lupa sa pamamahala ng barangay, at ito ay ginawang parke. At dito itinayo ang isang maliit na monumento at isang lapida na may pangalang Emilio Navarro, isang kaluluwang hinanap ang katarungan. Tuwing gabi, bumabalik pa rin kay Elias ang mga alaala ng anino, ng balete, ng gutom. Ngunit ngayon, hindi na ito takot ang dala, kundi paalala, na may mga kasalanang hindi pwedeng itago sa lupa. Na ang kadiliman ay bunga ng pananahimik ng mga dapat magsalita. Isinulat niya ang kanyang karanasan. Ibinahagi sa mga paaralan. Ginamit na babala, kung may kasalanang lumuluha sa ilalim ng lupa, huwag mo itong patagilan. Makalipas ang 3 taon, isang batang lalaki ang dumaan sa dating kinaroroonan ng balete. Napansin niyang lumalaki ulit ang isang ugat sa lupa. Lola, tanong niya, ano po yan? Sumagot ang matanda habang nagkakape, aba, baka may bumabalik. At sa di kalayuan, isang anino ang dumaan. At dito nagtatapos ang kwentong salilam ng matandang balete. Dahil sa tapang na ginawa ni Elias upang matigil na ang sumpa, ito ay kanyang hinarap at nagnatagumpay sa utos ng matandang manggagamot.